Sa umagang ito, in connection po sa ating sub-theme na An Encounter with the Living God through Service, ang atin pong pag-uusapan or iikot po ang ating pag-uusap sa pamagat na In the Service of the King. Kaya nga po, pakiulit nga po yung malakas. Ayan, at ang ating pong Bible reference ay makikita po sa Matthew chapter 20, verses 20 hanggang 28. Alam niyo po ba na yung title na pag-uusapan natin ngayong umaga na In the Service of the King ay mayroon pala siyang hymnal song. Mga choir. So ngayon, ang atin pong part sa bahaging ito sa mga choir ay tutulungan tayo ng choir team na sundan namin kayo para makanta natin yung hymnal song na In the Service of the King. Mayroon pa akong inihanda na video para sabay-sabay po nating kantahin yung In the Service of the King. So, sasabay po tayo sa choir para po ay manamnam natin ano bang ibig sabihin ng In the Service of the King. So, ayan. So, meron din naman po siyang tono, pero ay gagamayin natin siguro mga 2 beses na ulit. Happy in the service of the King. I am happy, I'm so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King, in the service of the King, every talent I will bring. I have peace and joy and gladness in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Through the sunshine and the shadow I can sing. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and gladness in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. To His guiding hand forever I will cling. In the service of the King. In the service of the King, every talent I will bring. I have peace and joy and gladness in the service of the King. Ayun, so In the Service of the King. Pero ang kumanta po niyan ay si Alfred H. Ackley. At isa po yan sa mga hymnal songs na kinakanta din po ng atin pong choir. Tinitingnan ko ang bawat isa, parang talagang siniseryoso niyo po yung kanta, kaya parang hindi ko nakikita yung inyong mga ngiti. Ang message ba ng kanta ay, I am happy in the service of the King. So, ano ba ang ibig sabihin ng phrase or mga katagang in the service of the King? Sabi po ni Google, ayan, a life dedicated to God. Yun palang ibig sabihin ng in the service of the King. Pakisabi po sa mga katabi nyo, a life dedicated to God. Ayan. Ang buhay na nakatalaga para sa ating Diyos. Ang sabi pa dito, it emphasizes a commitment to fulfilling God's will. Yun pala yun. Ang in the service of the King pala, ay it emphasizes a commitment. Kanina nabanggit yung dedication or yung dedicated. Ngayon naman, nabanggit yung commitment to fulfilling God's will. Maliban sa will ng Panginoon, ay may will din po tayo. Tama po, no? At yung will na yon, yun ang hindi ginagalaw ng ating Diyos. Pero dito, sa definition ng in the service of the King, it is a commitment po to fulfilling God's will, na ma-fulfill yung kalooban ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa inyo, sa atin. Yan.
serving others, yan, paglilingkod sa isa't isa, and living a life aligned with divine principles. Ayan. Ang pamumuhay sa araw-araw na nakalinya sa banal or sa makalangit na mga prinsipyo. Ayan. Ano pa ba? This can involve various activities like worship. So, ito ay, ang involved nito ay yung ginagawa natin, yung tinatawag na worship, acts of service, hindi lamang po sa mga kapatiran natin, kundi sa mga tao din na nangangailangan sa ating komunidad. Ano pa? And striving to embody Christian values. Ayan. And striving to embody Christian values. Pag sinabi mong strive ay yung talagang binibigyan mo ng sobrang effort. Yung pinipilit mo ba? Yung talagang dinidisiplina mo ang iyong sarili para po ay ma-embody yung tinatawag na Christian values. Sa usaping Christian values ay malawak din po ito na usapin, pero hindi po natin ito tatalakayin. Pwede niyo po itong basahin doon sa ating mga doktrina, sa atin pong mga sinusunod, yung This We Believe, yan, yung ating 4 cardinal doctrines, yung ating pong 22 minor doctrines, yung ating pong core programs, yung ating mga core values, yung ating pong mga tinatawag na objectives, nandun po yan sa ating monthly program nakalagay. Pwede niyo po iyang basahin doon. So, ilan po yon sa mga stated na ini-embody natin na as Christian at or bilang mga mananampalataya. At bago po tayo magpatuloy, medyo napalaot na tayo ng konti, tayo po ay manalangin saglit, no? Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa pagkakataon na ito na kami ay malaya na makinig ng iyong pong mga salita. Salamat din, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos, Panginoon, na sumasama sa amin saan man kami, O Diyos. At sa umaga ito kami nasa tahanan mo, kasama namin ang iyong presensya. Banal na Espiritu ang aming dalangin, samahan mo kami. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming pong mga isipan, ang aming pong mga pangunawa upang lubos namin, Panginoon, maintindihan ang iyong pong mga salita. Lalo tigit, Panginoon, yung mensahe mo sa bawat isa sa amin, in a personal level. Kaya Panginoon, take your time, Lord God. Take your space sa umagang ito. Sa iyo ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. In the service of the King. So, nabanggit po natin kanina ang definition ng in the service of the King. May tanong po ako dito, dalawang tanong lamang. Pero hindi po ako tatawag ng mga sasagot. Sa mga sarili nyo na lang po ninyo sagutin. Napansin niyo po ba na sa atin pong araw-araw na pakikinig ng salita ng Diyos ay mas lumalalim ang atin pong kaalaman. Hindi lamang po lumalalim ang ating kaalaman, kundi po ay mas naiintindihan natin kung paano ba namumuhay ang isang mananampalataya. Mag-agree po ba kayo? Or napapansin niyo rin po ba sa inyong mga sarili yon? No, na the more na tayo po ay namumuhay sa araw-araw, sa pakikinig po ng salita ng Diyos, ay mas nagiging malalim po yung atin pong kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Pangalawa naman po ay, sa atin pong pakikinig at pakikinig ng mga salita ng Diyos, hindi lamang pakikinig at pakikinig, kundi pag-aaral at pagsasaliksik, tayo po ay maraming nadidiskubre. Mag-a-agree po ba kayo na kahit siguro ay 3 beses niyo pong basahin ang Biblia sa loob ng isang taon, mayroon po kayong madidiskubre sa salita ng Diyos. Na yung message before, na ito yung message ng ganitong chapter, nung binasa niyo po ay parang iba uli yung nakukuha niyo na mensahe. Nag-agree po ba kayo or nararanasan niyo rin po yon? Yan po ay sa tulong ng banal na Espiritu. Lagi po siyang mayroong illumination, lagi po siyang mayroong tinatawag na revelation, mayroon siyang tinatawag na mensahe sa araw-araw. Nabasa ko na ito, pero bakit parang iba uli ang pinapahatid na message nito? May mga ganong pagkakataon. Sino po ang nagjo-journal dito sa inyo? Yung magsusulat siya ng verse of the day, halimbawa ay John 3:16 sinulat, tapos ito yung rema or ito yung message of the day. Tapos nung
nung mga makalipas na buwan ay bumalik ka ulit doon sa John 3:16, tapos nung kinompare mo yung message that day na nakuha mo sa Diyos, sa Panginoong Diyos, ay iba na naman yung message ngayon. Sino po ang nagjo-journal dito? Pakitaas po ang kamay. Nagjo-journal. Ayan, meron. Salamat kay Sister Thea. Ayan. Sa mga kabataan ay, though hindi na po kayo nabubuhay sa paper and pen, kayo po ay mga screen people or mga nasa screen era na tayo, hindi pa rin po laos yung pagjo-journal. Pwede pa rin po kayo mag-journal sa inyo pong mga gadgets. Ayan. Ang pagjo-journal po ay disiplina po yan sa ating mga sarili para mapangalagaan po natin ang ating pong pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Jesus. Ano ba ang nakapaloob sa pagjo-journal? Personal prayer, personal reading, at saka yung pagsasaliksik at pag-i-study ng Biblia. Yun po ay sinusulat. Para ka po bagang nagda-diary. Ayun. Yun. So, ilan po sa mga halimbawa, ako po, on my personal experience, ilan po sa mga halimbawa, every time po na nagbabasa ako ng salita ng Panginoon, sa mga nadidiscover ko po, ay na-amaze po ako doon sa mga mensahe na natatanggap ko sa Diyos. Ilan po sa mga nadaanan ko ay itong tinatawag na contrasting principle of the heavenly kingdom compare po sa prinsipyo na sinusunod ng mundo. Yung mga opposing principles po baga ng langit ay hindi nagtutugma sa prinsipyo na sinusunod ng ating mundo. Nagigets niyo po ba ako? Ayan, magbibigay po ako ng ilang mga halimbawa. Ito po yung ilan sa mga na-discover ko lang. Sa ating mundo, para magkaroon pala ng buhay ang isang tao, magsisimula siya sa birth. Kailangan niyang maipanganak para po ay masasabi natin siya po ay buhay. Tama po, no? Para siya ay mabuhay dito sa daigdig. Magsisimula siya sa pagiging baby. Magsisimula sa baby, bata, kabataan, adult, hanggang sa magkaasawa, hanggang sa maging matanda, at saka sa mamatay. Sa prinsipyo po ng mundo, doon nagsisimula ang buhay. Sa prinsipyo po ng langit, nagsisimula po ang buhay sa kamatayan. Ma-access mo ang eternal na buhay kapag tayo po ay namatay. Tama po, no? Baliktad. Ang sabi po sa John chapter 5:24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So, ang prinsipyo ng mundo, magsisimula ang buhay kapag naipanganak ang isang tao. Sa prinsipyo naman po ng langit, magsisimula ang buhay ng isang tao pagkatapos niyang mamatay. Only if natanggap niya ang Panginoong Jesus bilang sarili niyang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Ano pa po ang isang patunay? Nung si Jesucristo po ay ipinako sa krus, ang tingin po ng mga tao at ang tingin ng mga Hudyo, talunan si Jesus. Kasi napadakip nila si Jesus eh. Di ba po? Napatawan nila siya ng kaparusahan kahit wala naman siyang kasalanan. Kaya ang tingin po ng mga Hudyo kay Jesus Christ ay talunan. Pero sa spiritual po na realm, sa spiritual po na perspektibo, ginapos ni Jesucristo ang kaaway at ang kamatayan. Yung kamatayan pala ni Jesucristo, yun ay, ang ibig sabihin po pala nun ay, natalo ni Jesus ang kamatayan. Kaya nga po, siya lamang ang nag-iisang hain, karapat-dapat na hain, once and for all, sapagkat natagumpayan niya ang kamatayan. Ang sabi nga po sa salita ng Diyos ay, O death, where is your sting? Sapagkat napagtagumpayan na ng Panginoong Jesus ang kamatayan. Yun po ang unang prinsipyo na akin pong nadiskubre. Pangalawa naman po ay, sa ating mundo, ang sosyedad natin, madalas po ay nakatingin sa physical appearance natin.
Pag maganda ang mata, ang ganda naman ang mata. Pag maganda ang, pag matangkad, matangkad. Mayroon pa tayong tinatawag at, ano tol? Tall, dark, and handsome. Maputi, ay hindi pala, maitim pala yun. Tall, matangkad, dark, kayumanggi. Tama no? And handsome, pero hindi po ako handsome kasi wala akong muscles. Yun ang basihan ng mundo. Sa babae naman, balingkinitan, mapupungay ang mga mata at kung ano-ano pa. Pero alam niyo po ba, sa prinsipyo ng kalangitan, hindi sa physical na appearance nakatingin ang Diyos, kundi sa puso. No? Nangyari po yan nung inanoint ng Panginoong Diyos si King David. Nung sinugo ng Diyos si Samuel pumunta sa bahay ni Jesse, no, para i-anoint si David. Pero hindi alam niya na si David yon. Sabi niya doon sa panganay, ito na yata yun, Lord. Pero itong sinasabi ko po ay ito na yung term natin sa panahong ito. Hindi ko naman po pwedeng sauluhin yung verse doon. Kundi ay parang dinadramatize ko baga. Parang, alam niyo yun, parang ina-animate ko na lang, animated na lang siya. Panginoon, ito na siguro yung pinili mo kasi ang tangkad. Sundalong-sundalo yung dating, matikas. Hanggang sa dumating lahat doon sa bago kay David kasi wala si David sa bahay nandun siya sa pastulan. Ay sabi ng Diyos, hindi yan. Hindi nga nakatingin ang Diyos sa appearance ng tao, kundi sa puso. Yun ang pangalawang prinsipyo, no? Ang pangatlong prinsipyo naman po ay, sa ating mundo, laging pinipili ang mga magagaling. Ano pa? Matatalino. Yung mga qualified. Wow, qualified. Depende sa requirements na hinihingi. Ang nakaka-relate dito yung mga nag-a-apply. Dapat ay graduate ng ganitong degree. Dapat ay merong 20 years of experience. 20 years of experience. Dapat po ay no criminal records. Ano pa ba? Dapat po ay 6 flat ang height. Abang hirap ka to. Pag below 6 feet ka, ay hindi ka tanggap. Pero po sa prinsipyo ng langit, God calls the disqualified. Ang tinatawag po ng Diyos ay yung mga diskwalipikahe sa mata ng mundo. Yung mga mahihina, yung tinatawag na nobody, yung hindi kilala, yung nandoon lang lagi sa sulok. Pag sinabi mo kasi ngayon sa panahon na to, I am nobody, pag sinabi mong ganon, I am nothing. Tama pa, no? Hindi ka kilala, wala ka kahit anuman. Ayan pa. Ano pa? Yung mga pinagtatawanan, yung mga parang walang pakinabang sa mata ng mundo, sila ang tinatawag ng Diyos. Sobrang napakabaliktad po, no? Yung prinsipyo ng mundo at ang prinsipyo ng kalangitan. And last po, sa mundo, to be great, ang pagiging dakila ay ang pagkakaroon ng posisyon, yung mga higher ranks. At yung mga nasa higher ranks ay sila po yung pinagsisilbihan. Timpla mo nga ako ng kape. Ganon. Pumunta ka doon sa bahay ni ganito. Dalhin mo yung ganito. Sila yung mga pinagsisilbihan, pinaglilingkuran. Pero sa prinsipyo po ng langit, yung mga dakila, ang sabi ng Panginoong Jesus ay, sila yung maglilingkod. Sila yung magtatrabaho. Sila yung gagampan ng mga obligasyon. Sila yung magpapawis. Sila yung masasaktan. Wow, masasaktan. Sila ang nasa frontline. Yun ang prinsipyo ng langit. At ito po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. In the service of the King. Sa Matthew chapter 20, 20 to 28, ay ganito po ang pagkakasabi. Ito po yung time na lumapit ang nanay ni Juan at ni Santiago kay Jesus Christ para hingiin kay Jesus yung posisyon na para doon sa kanyang 2 anak. Ang sabi po dito, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang 2 niyang anak na lalaki, lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang 2 kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa.
Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin? Opo, tugon nila. At sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maglingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang magpaglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Pinagpala po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Pakisabi po ulit sa inyong mga katabi, kanan at kaliwa. Maglilingkod tayo, kapatid. Yan. I-rephrase natin. I-rephrase lang natin para mas marinig ko kasi parang narinig ko ay Ganun lang. Tayo ay maglilingkod, kapatid. Ayun, malakas. In the service of the King. Sa atin pong binasa, ay meron po akong iiwan ng 4 na puntos sa inyo. Ang una po ay, sa paglilingkod sa Diyos, kalakip ay sakripisyo. Kasi nga, ang sinusunod nating prinsipyo ay, we are to serve. Tayo ang maglilingkod kasi yun ang prinsipyo ng langit. Sa paglilingkod sa Diyos, kalakip ay sakripisyo. Tayo or ikaw, pakisabi ulit ako. Ako. Isa pa, ako. Bilang Kristiyano. Yan. Tayo sa kabuuan bilang Kristiyano. Bilang mga Kristiyano. Ako po ay naniniwala na bawat isa sa inyo ay minsan nang nagsakripisyo dahilan sa inyong pananampalataya sa Diyos. May iilan sa inyo na tumalon sa bintana kasi nilak yung pinto. Hindi pinayagan ng magulang para umattend ng pananambahan. May iilan po sa inyo na pinaglakan ng gate dahil 10:00 na ng gabi umuwi. At may iilan din po sa inyo na naglakad sa simbahan, papunta sa simbahan kahit 5 kilometro ang layo para lang makapanambahan. May iilan din po sa inyo na hindi nakakain. Kung 1 meal, okay lang. Pero kung mga 2 meals, ay abang hirap ay kato. Para lang makapagsimba or para lang makadalo sa ministeryo, para lang umattend ng Bible study. May iilan po sa inyo na umattend ng overnight, hindi talaga natulog kahit ang sarap matulog. Yan po yung mga example lang para lang makarelate kayo. Alam niyo po, back in time, sa church history, mas matitindi yung sakripisyo nila. May mga kapatiran po tayo na talaga nagtago doon sa ilalim ng catacomb. Dahil sila po ay nahunting. Dahil kapag sila po ay nahuli ay mapupugutan sila ng ulo. Nagsiksik sila doon sa ilalim, sa libingan, para hindi sila mahanap. May ilan din po ng mga kapatiran natin noong unang panahon na nahuli. Nahuli sila, no? Yung iba po ay ginawang human candle, human wax. Hamak mo ka to. Ginawang human wax sa garden para maging lampara sa buong magdamag. Sinindihan tao, ginawang wax. Mananampalataya sila. Yung iba naman po ay dinala sa arena. Yung, sino na po nakapanood ng gladiators dito? Di ba ang gladiators naglalaban sa arena, no? Yun, yung mga nadakip na mga Kristiyano,
dinala doon sila sa arena. Tapos yung mga kalaban nila, mga beasts, pinaglalalapa sila ng mga leon, mga tigre at kung ano-ano pa. Yun ang parusa sa kanila. Yung iba naman, na mga Kristiyano, na dahil malulupit nga, yung talagang oppressors nila, tinalian yung kanilang dalawang paa, dalawang kamay. Tapos sa magkakahiwalay ng mga paang yun, may mga tali, tinali din doon sa magkakahiwalay na kabayo. Tapos yung mga kabayo, ay ang pagpapatakbo sa kanila ay pahiwalay. Ay, di ba, siyempre, magkakalas-kalas ang mga buto noon. Ganon po ang sakripisyo ng mga naunang Kristiyano natin. Iilan lamang po yun sa mga talagang naranasan nila. Sa ngayon po, mapalad po tayo sapagkat kung iahambing natin yung mga sakripisyo na mayroon tayo ay magpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil ang Diyos po ay talagang mabuti. Kung hindi rin po ginawa po yun ng mga naunang Kristiyano dahil ang tawag po doon ay buto yun, seeds yun, para makarating sa panahon natin ngayon ang mabuting balita at maging tayo rin naman po ay maligtas, makarinig ng salita ng ating Diyos. Amen? Praise the Lord. Pakisabi po, praise the Lord. Thank you, Lord. Sa pangalawa naman po, sa mga pastor, sa mga may special na panawagan, pastor, evangelist, prophets, teachers, and mga church planters. So may mga special na panawagan. Misyonaryo, yan. Marami po sa kanila ay mayroong tinatawag na mga untold sacrificial stories. Kung kayo po ay may pagkakataon na kausapin ang mga lingkod ng Diyos, mayroon silang maikikwento sa inyo kung ano ang kanilang give up, kung ano ang kanilang sinakripisyo para sa pagsunod sa kanilang panawagan. Mayroon din po silang mga talagang malalalim na pinanggagalingan. Pero dahil sa sila po ay tinawag ng Diyos, pinagdesisyonan po nila na i-give up yung mga mahalaga sa kanila. Pangarap, pamilya, minsan or madalas siguro kung may sariling mga anak at asawa, mga anak, asawa. Yung iba naman ay karir, yung nasa trabaho na, mataas ang pwesto. Pero dahil tinatawag sila ng Diyos ay give up. Mga ilan lamang po yon sa mga halimbawa. At ang pangatlo po, yung sakripisyo na tinatawag sa paglilingkod sa Diyos. Sa mga namumuno sa atin, hindi po ito political leaders ang pinapatukuyan ko po. Ang pinapatukuyan ko po ay mga spiritual leaders natin. Sa mga namumuno sa atin, meron tayong senior pastor, meron tayong mga assistant pastors, meron tayong mga councils, meron tayong mga elders, meron tayong presidente head ng deacons, head ng deaconess, meron tayong president ng UFW, no? Meron tayong presidente ng UFM, meron din po tayong presidente ng Young Professionals, meron din po tayong presidente ng Youth, at meron po tayong presidente ng mga bata. Doon lang muna po ako sa mga sa mga heads or sa mga leaders na yan. Madalas po sila yung mga nakakapagsakripisyo. Paano ko po nasabi? Ito po ang aking experience. Ito po ay base sa aking karanasan. At base din po sa aking obserbasyon bilang isa sa mga batang pastor. Ito po ay para ilahad at para mapaabot sa atin, sa bawat isa sa atin. Ang akin pong nakita, ang kaibahan, nung ako po ay nagtatrabaho sa labas, sa corporate world, na anong tawag dito, suportado yung mga nasa upper management. Para kami mga kalabaw. Kailangan namin matapos ito. Kasi kung hindi, sisipain kami. Hanggang ngayon ka na lang, hindi ka na magtutuloy bukas. Parang may ganun. Kailangan laging ma-meet na namin yung deadline kasi kung hindi, ay baka last day na naman yun sa trabaho. Para alam mo yun, yung parang full support kami doon sa aming upper management. Kasi nga, ang ini-embody namin ay yung mission ng kumpanya. Hindi kami magkaroon ng tinatawag na bad record sa amin po mga kliyente. Para maging mas mabenta ang aming kumpanya at makagain kami ng mas maraming clients, ay kailangan mapangalagaan namin yung reputasyon
pinagtatrabahoan namin kumpanya, ay nung ako po ay nagpastor na, ito pa ay aking obserbasyon. Tayo po ay naghahalal baga? Ay nilalagay natin ang ating mga pinuno sa posisyon na yan. Tapos, pababayaan din natin sila. Parang sila madalas yung napapako sa cross. Sabi ng presidente, punta kayo dito sa church, ma-meeting tayo. 3:00. Wala pa, 3:00. Mag-tree planting drive tayo sa Sabado. Kailangan natin ng 20 na mga kabataan. Punta kayo dito. Ay sus, natapos. Baka matapos ang 23, walang makarating na 20 na mga kabataan. Ilan lamang po yan sa sample. Ilan lamang po yan sa mga halimbawa. Alam niyo po ba, kapag may mga ganon, ako kasi ay, mahirap pala yun, no? Yung parang may frustration ka sa sarili. Effective ba ako na leader? Effective ba ako sa ganitong pwesto? Parang may malaking question mark na, bakit parang ako yung napako? Ako yung inako ko na lang para personal ang dating. Pero in behalf ito sa mga leaders natin po, in behalf sa mga leaders, bakit parang ganun na lang? Hindi nila maramdaman yung nararamdaman ng mga puso ng leaders. Pero nakita ko rin po na ganun pala yun. Kasi nga ay sakripisyo. Sa paglilingkod sa Panginoon, kalakip ay sakripisyo. Malalaman din natin mamaya kung bakit may mga ganon na dumadating tayo sa punto ng pagtatanong sa Diyos, Lord, tama ba itong lupa na kinaapakan ko? Or ako na lang po pero uulitin ko po, this is in behalf of all the spiritual leaders. Tama po ba, Panginoon, o desisyon ko lang po ito? Parang ganon ang nangyayari. Na, uulitin ko po, I am encouraging everyone dahil 4 months na lang at magtatapos ang 2025, maagang kumpanya na po ito. Na kapag dumating na yung 2026 at maglalagay po tayo ng mga pinuno natin sa kanya-kanya mga departamento, suportahan po natin sila. Huwag po natin silang hayaan na maramdaman nila na nag-iisa sila. Baka mamaya sila pala ay nag-reach out, hindi rin pala nila alam yung paraan kung paano sila mag-reach out. At sinolo nila ay mahirap din yon. Tayo, bilang mananampalataya, makita sa atin yung tinatawag na unity. Makita yung tinatawag na pagkakaisa. Bakit ko naman siya susuportahan? Siya lang naman yan. Ano ba ang kaya niyang gawin? May mga ganun tayo kasi tao nga tayo eh. Mayroon tayong tinatawag na natura, nature, human nature. Bakit? Kaya naman niya yan. 10 naman ang kanyang daliri. 10 naman talaga. Kaya niya naman yan. 4 naman ang kanyang mga kamay. 2 lang talaga ang kamay. Pero, feeling ko, you are the missing link. Mayroon ka ring magagawa. Kaya ang laging sinasabi ni Pastor Andrew, ng atin pong senior pastor, kung ang iniisip lagi natin ay, tayo ang kumuha, parang iba yon, parang tayong lagi ang may matitake. Pero kung isi-shift natin yung ating perspective na, ano kaya ang magagawa ko? Ano ang magiging contribution ko sa ministering ito? Di ba parang mas masaya? No? Ano ba ang pwede kong gawin, kapatid? Pwede ba ako magwalis? Pwede. Pwede ba ako magpunas ng mga upuan? Pwede. Ano ba ang magagawa mo? Ano ba ang magagawa natin para makatulong doon sa mga pinuno na nilalagay din mismo natin? Yon. Though prinsipyo ng salita ng Diyos na ang paglilingkod sa Diyos ay may kalakip na sakripisyo, pero nasa atin din naman na yung sakripisyo ay maging light, maging lighter, maging mas magaan. Kasi halimbawa, 50 kilos yung bigas, kung sa isang tao yan, sobrang mabigat. Pero kung 5 tao baga ang nagbibitbit or nagpapasan sa 50 kilos, parang 10 kilos lang sila, mas magaan. Ayan. Pangalawa po,
na pinag-uusapan natin in the service of the King. Doon sa atin pong passage na Matthew chapter 20, 20 to 28. Sa paglilingkod sa Diyos, kalakip nito ay paglilingkod din sa bawat isa. Pakisabi po ulit sa ating katabi, kasama ka. Sabihin mo rin sa iyong sarili, kasama ako. Yung bawat isa po ay hindi lamang nakalimita sa four corners ng simbahan, kundi ay maging sa labas din ng iglesia. Sa atin pong mga sa mga kapwa natin na nangangailangan ng tulong, kagaya po ng mga nakaraang mga araw or linggo na may nakaranas tayo ng habagat, mga bagyo, ay may mga nangangailangan. Kung mayroon naman po tayong kayang tulong na ipadala, ay panawagan natin yon. That in service ay kailangan din po nating maglingkod sa atin pong kapwa. Kaya nga po mayroon tayong mga programs kagaya kahapon, yung tinatawag na blood donation. Meron din po tayong parating na tree planting. Ay isang uri po yun ng paglilingkod. Hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi para din sa ating komunidad na kinabibilangan. Ayan. So tayo po ba ay same page pa rin? Say amen. Mag-icebreaker muna po ako. Okay lang po ba? Mag-icebreaker muna po ako, no? Pero sa sa English language. Point your hand upwards. Kagaya nito. Ayan. Tapos, point your hand to your right. Right. Ayan. Point your head to your chin. Pakisabi sa kapatid mo ay, kapatid, hindi mo chin yan. Ito. Ito ang chin. Ayan. So, napangiti ko kayo ngayong umaga. So, ito po ang chin ha, baba. Ito pa ay cheek. Ayan. Pero mas malakas po yung may may action. Kaya napasunod din kayo sa akin. Mali po yung chin. Ito po ang chin. So, diretso tayo. Sa pangatlo po, ay basahin ko lang po pala, sa paglilingkod sa Diyos, kalakip nito ay paglilingkod sa bawat isa. Sa verse 26 po yon, sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maglingkod sa iba. Sinabi po yun mismo ng ating Panginoong Jesus. Ang pangatlo po ay, sa paglilingkod sa Diyos, humbleness is not an option, it is a discipline. Pakibanggit po ulit, humbleness. Ayan, kababaang loob. Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po option yung pagiging mababa ang loob, kundi yan po ay disiplina. Sabi doon, hindi option. Bakit daw? Kasi pag may option, may pagpipilian, no? Gagawin mo lang kung kailan mo gusto. Ano pa bang, meron pa bang iba? Meron pa bang iba? Parang gano'n yung ang pinaparating na mensahe kasi nga, may option. Pero ang paglilingkod sa Panginoon, ang kababaang loob po ay hindi option, kundi yan po ay disiplina. Disiplina, ano naman ang meron sa disiplina na tinatawag? Ang disiplina po ay kaya natin gawin ang maging proud sa ating mga sarili, sa ating mga naabot sa buhay. Kaya naman talaga natin. Kasi yun ang ating nature, human nature natin yan. Maging proud sa lahat ng ating pong mga accomplishments, maliit o malaki, ay kaya natin. Pero dahil ang turo ng salita ng Diyos ay magpakumbaba, tinutulungan tayo ng Holy Spirit o ng Banal na Espiritu na gawin ito para madisiplina ang ating sarili. Ang magpakumbaba. Ang laging maging mababa ang loob. Say amen. Si Jesus Christ, nung bago siya ipako sa cross, di ba po ay hinugasan niya ang mga paa ng kanya pong mga alagad. At sa kostumbre po pala ng mga Hudyo, ang gumagawa po nung paghuhugas ng mga paa ng kanila pong mga bisita na pumapasok sa bahay nila ay ang mga alipin. Yung very
less valuable sa community nila. Yung binili ang halaga. Yun ang mga alipin. Pero si Jesus Christ, pinakita niya sa kanyang mga alagad, yung tinatawag na pagpapakumbaba o kababaang loob sa pamamagitan po ng paghuhugas ng kanila pong mga paa. Ang puhunan po sa paglilingkod sa ating Panginoon ay pagmamahal. Lagi po nating naririnig yan, no? Nagmamahal tayo sa Diyos, minamahal natin ang Diyos, minamahal natin ang ating kapwa, minamahal natin ang ating sarili, sapagkat Diyos ang unang umibig sa atin. Pero isa sa expression of love, isa sa bunga ng pag-ibig, sa bunga ng Espiritu, ang pag-ibig ay kayang i-produce yung tinatawag na pagpapakumbaba. Isa sa expression ng pagmamahal ay kayang ipakita ang pagpapakumbaba. Hindi po natin kayang magpakumbaba kung wala tayong pag-ibig. Kaya laging ang puhunan sa paglilingkod ay pagmamahal. Unang-una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa, pangatlo sa ating sarili. Pero sa katuroan ng mundo, mahalin mo muna ang iyong sarili bago ang iba. Ang sinusunod natin na prinsipyo, mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa, bago ang ating sarili. Amen? Pang-apat at panghuli, sa paglilingkod sa Diyos, ito ay buhay na alay natin sa Kanya. Sa verse 28, sinabi ng Panginoong Jesus, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Once and for all, Jesus Christ has already sacrificed Himself, yung kanyang sarili. Pero sinabi po sa Romans chapter 12, verses 1 to 2, sabi po ng author, present yourself as a living sacrifice, holy and pleasing before the Lord. Sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po payabangan. Sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po palakasan ng kapit. Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po on fire ka ngayon, bukas makalawa, malamig ka na. Sa paglilingkod sa Panginoon, yan ay buhay mong handog sa ating Diyos. Amen? Ang audience po natin ay hindi ang atin pong mga kapatid sa paglilingkod. Ang audience po natin ay laging isa lang. At yun ay walang iba, kundi ang ating Diyos. Siya lang. Siya lang ang laging audience natin. Siya lang din ang tanging nakakakita kung ano ang meron sa puso natin. At sa pangwakas po, gusto ko pong sama-sama nating basahin ito. Kung bakit sa paglilingkod sa Diyos ay may kalakip na sakripisyo. Sa paglilingkod sa Diyos, bakit mayroong tinatawag na kailangan din nating maglingkod sa ating kapwa. Bakit kailangang ibaba yung ating sarili, laging magpakumbaba. At kaya bakit laging, anong tawag doon? Laging ihandog yung ating mga sarili bilang buhay na handog. Ito po ang sagot. Sa 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 31, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Go. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, ay iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak
at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sinumang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo, Jesus, na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Last verse. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Ano po ang thought? Sa lahat ng ito, sa paglilingkod natin sa Diyos, hindi sarili natin ang may pagmamalaki, kundi ang kaya lang nating ipagmalaki ay walang iba, kundi ang ating Diyos. Amen? Sa Diyos po ang mataas sa papuri. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Diyos sa umagang ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At para po sa pagtatapos po sa mensahe, hayaan niyo po ako na manalangin. At pagkatapos ito po ay anyayahan po natin si Pastor Celso para sa pastoral prayer. No? Aming Diyos, sa umagang ito, salamat po sa mensahe na amin pong narinig. Kami po pa noon ay naniniwala na ang iyong mga salita ay buhay. Ang iyong mga salita ay laging sariwa sa bawat umaga. Ganon din pa noon ang iyong mga salita ay hindi nagkakabula. Hindi kumukupas. Lumipas man ang mga panahon, lumipas man ang mga taon, lumipas man at mawala ang lahat, pero ang iyong mga salita, O Diyos, ay mananatili. Salamat po sa umagang ito, sapagkat kami ay malaya na mapakinggan ang inyong pong mga salita. Ang inyong pong mga salita ay ilaw sa amin pong nilalakaran. Ang inyong pong mga salita ay paalaala sa araw-araw naming buhay. Ang inyong pong mga salita ang siya ring nagpapalalim ng amin pong pananampalataya sa iyo at sa iyo lamang. Ang iyo rin pong mga salita ang pinanghuhugutan namin ng aming lakas ng loob para magpatuloy sa buhay na ito. Sapagkat naniniwala kami na hindi kami nag-iisa. Ikaw ay aming kasama, ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming protektor, ikaw ang aming pag-asa. At sa lahat ng amin pong ginagawa sa buhay na ito, ang pinaka-ultimate goal namin, O Diyos, ay ang maparangalan ang iyong dakilang pangalan at dakilang pangalan lamang. Ngayon at sa mga darating pang panahon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.